Gipasigarbo na sa PNP Internal Affairs Service sa Jensan nga narisolba na nila ang 14 ka-administrative case nga napasaka kanila atong 2023. Sa karon wala nay pending nga giimbestigahan ang buhatan gikan sa kaso na kalabing tuig nga gikalambigitan sa badlungong pulis. I will not really tolerate it kasi gusto namin na disiplinado ang mga pulis. Andito yung IAS, existing ang IAS, nag-exist ang IAS because we have to discipline our police personnel. Mato di Police Lieutenant Colonel Ami Fiel, labaw sa City Internal Affairs Service og Deputy Chief sa Regional Internal Affairs Service na humana nila nakalabing tuig ang mga kasong gipasaka kanila. Asa sagad sa mga kasong giimbestigahan ang dunay kalabutan sa violence against women and their children o kapakyasan sa gireklamong pulis nga muhatag og sustento sa ilang anak. 14 lang. Pwede po sa kasagaran na ito, ma'am. Sana inumduman lang. Non-moto proprio. So yung violence against women and children. So yung failure to provide the financial assistance. Oh, yun. Ewan ko sa kanila. Pero we are naman working it out na kasi ang IAS has this function also to conduct proactive inspection. Karong tuiga duha ka reklamo sa pagpatay batok pulis ang kasamtangang giimbestigahan sa City IAS. Una na ang kaso sa pagkamatay sa dinakpan sa kamot sa tulo ka pulis nga nakadistino sa Macar Police Station. Sunod ang kaso sa pagpamusil patay ni Police Corporal Iken Similia sa 19 anyos nga si Marvin Bahian sa Purok sa Barangay Kalumpang, Jensan. Ang IAS ang maoy nag-imbestiga og nagahatag og rekomendasyon sa buhatan sa Police Regional Director sa matag administrative case nga gipasaka batok sa mga badlungong pulis. In the heart of changing lives, kini si Brigada Richelle Gubalani sa Brigada News Jensan. Brigada News!